Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang Operation Fortune. Enjoy watching! Nagsisimula ang pelikula kung saan makikita ang mga lalaking nakasuot ng bonet na pinasok ang isang laboratorio ng pamahalaan ng Britanya, at tinatakot ang mga scientist upang nakawin ang mga advanced technology na mga kagamitan. Isang high-ranking officer ng military ng Britanya na pinangalanang Con ang nagpasya na magtakda ng isang special agent na si Nathan upang mabawi ang ninakaw na teknolohiya at alamin ang mga dahilan sa likod ng pagnanakaw. Sinabi ni Nathan ang kanyang plano na magbubuo ng isang team para sa misyon. Sa una, nagsuggest siya ng isang taong pinangalanang si Orson, ngunit nagdadalawang isip si Con dahil kilala si Orson sa kanyang magastos na pamumuhay, tulad ng paglalakbay sa pribadong eroplano at pagpapahalaga sa mamahaling alak. Gayunpaman, pinanindigan ni Nathan na si Orson lamang ang may kakayahang harapin ang ganitong mahirap na misyon. Sa sandaling yun, nagbabakasyon si Orson sa Morocco, kaya plano ni Nathan na makipagkita sa kanya doon. Kinabukasan, hindi gaanong natuwa si Orson na makita si Nathan sa kanyang kwarto sa hotel sa Morocco, ngunit sa katunayan magkaibigan talaga silang dalawa. Ipinaliwanag ni Nathan kay Orson ang bagong misyon at ipinakilala ang iba pang kasama sa grupo, kasama na si Sarah, isang babae na hacker, at si JJ, ang assistant ni Orson. Ginagarantiya ni Nathan kay Con na mayroon si JJ ng mga kinakailangang kasanayan upang matapos ang trabaho. Kinuha ng grupo si Orson sa Morocco at nagtungo sila sa Madrid sa pamamagitan ng private plane, habang naghihintay naman sina Sarah at JJ sa kanila sa lokasyon. Mas gusto pa rin ni Orson ang dating hacker nila na si John, dahil para sa kanya ay masyadong madaldal si Sarah. Sa airport, sinimulan nila ang kanilang misyon at madali nilang natuklasan ang isang tao na nagnakaw ng mga bagay mula sa laboratorio noong nakaraang araw. Ang kanilang plano ay mabawi ang ninakaw na teknolohiya at sundan ang taong ito upang malaman kung sino ang bibili. Para sa operasyong ito, nag-recruit din si Nathan ng 2 karagdagang agent. Gayunpaman, habang nasa misyon, bigla silang pinatumba ng isang hindi kilalang assassin. Nakakasupresa na kahit si Sarah, na nakahak sa mga kamera ng paliparan, ay hindi ito inasahan. Mayroon pinagsususpetsahan si Orson na isang hired mercenary na pinangalanang Mike, at kasama ng kanyang grupo, ay ang nasa likod ng pangyayari. Dahil katulad nila gusto rin makuha ni Mike ang parehong package. Sa kabutihang palad, natuklasan ito ni Orson at JJ sa tamang oras, at sila ay gumalaw upang hindi makuha ng grupo ni Mike ang package mula sa isang matandang lalaki. Kahit na napigilan nila ang ambush, patuloy pa rin ang pagsunod ng mga tauhan ni Mike sa kanilang sasakyan. Sinubukan ni Nathan na kopyahin ang data mula sa hard drive sa loob ng attache case, ngunit nakakandado ito at kulang na sa oras. Di kalaunan, hinarang ng mga tauhan ni Mike ang kanilang daraanan. Sa kritikal na sandaling yun, nakiusap ang matandang lalaki kay Nathan na dalhin ang hard drive sa isang cafe sa hapon, at nagmamakaawang sinabing nasa panganib ang kaligtasan ng kanyang asawa. Sinunod ni Nathan ang utos at iniwan ang package sa cafe ayon sa instruction sa kanya. Makalipas ang sandaling yon, isang hindi kilalang lalaki ang kumuha nito. Ginamit ni Sarah ang kanyang kahusayan sa paghahak at nalaman nila na ang bumili nito ay isang abogado na pinangalanang Harris, na nagtatrabaho sa isang illegal dealer ng armas na pinangalanang Greg. Nakilala ni Orson ang pangalan ni Greg, matapos mag-conduct ng ilang pananaliksik, natuklasan na si Greg ay nagdaraos ng isang high-profile charity event para sa mayayamang dadalo sa ibang lungsod. Upang akitin ang atensyon ni Greg, nagplano sina Orson at Sarah ngunit hindi sinabihan si Nathan. Nakakagulat, ang kanilang unang galaw ay pumunta sa Los Angeles upang sunduin ang isang kilalang aktor na pinangalanang Danny Francesco, ang paboritong aktor ni Greg. May mga balita na nagsasabing sobrang hinahangaan ni Greg si Danny na nag-alok pa siya ng $150 million para dumalo lang sa kaarawan niya, pero tumanggi si Danny. Gayunpaman, nagplano sina Orson at Sarah ng isang estratehiya upang pilitin si Danny na makipagtulungan. Sa hindi inaasahang pangyayari, natuklasan ni Sarah ang isang sekretong recording na nagpapatunay na may relasyon si Danny at ang kanyang sister-in-law.
Natuklasan din niya ang ilang issue tungkol sa primary manager ni Danny. Sa simula, mayabang na tinanggihan ni Danny ang proposal ni Orson, ngunit nang malaman niya ang tungkol sa recording ng relasyon, agad siyang pumayag. Kinabukasan, naglakbay silang lahat patungong Pransya para sa isang charity event na inorganisa ni Greg sa isang mamahaling cruise ship. Nagpanggap si Sarah bilang girlfriend ni Danny habang ginampanan ni Orson ang papel ng manager ni Danny. Labis na tuwang-tuwa si Greg nang makita si Danny at binili pa niya ang isang kwintas na nagkakahalaga ng $20 million bilang regalo upang magkaroon ng pag-uusap. Kilala si Greg sa paglalandi sa mga celebrity girlfriends, kaya't nagpapakita siya ng interes kay Sarah, na akala niya ay kasintahan ni Danny. Ang kanilang plano ay upang hack ang telepono ni Greg, ngunit dinala ito ng kanyang assistant sa isang hiwalay na kwarto, kaya't kailangan nilang baguhin ang kanilang paraan dahil gusto ni Greg na makasama si Danny. Samantala, sina GJ at Nathan ay hinahak ang mga security system ng barko mula sa kanilang hotel room. Sa hindi inaasahang pangyayari, may miyembro ng team ni Mike na dumating sa lugar, na nangangailangan kay Orson upang harapin ang sitwasyon. Sa parehong oras, nagtungo si Sarah sa isang kwarto na nakakonect sa telepono ni Greg, ngunit napansin siya ni Harris. Sa kabutihang palad, naalis niya ang pagsususpecha sa pamamagitan ng magandang pakikipag-usap. Sa parehong oras, sinubukan ni Orson na suhulan ang mga tauhan ni Mike gamit ang isang mamahaling relo upang iwanan ang kanilang misyon, ngunit dahil sa kayabangan ni Mike, napilitan si Orson na iwanan ang taktikang ito. Nagkaroon ng away, ngunit napatunayan ni Orson na mas magaling siya sa pakikipaglaban kaysa sa kanyang mga kalaban. Samantala, ipinaalam ni Danny kay Greg na gagampanan niya ang papel ng isang sekretong bilyonaryo sa kanyang susunod na pelikula. Natuklasan ni Greg na ang papel na ito ay kahawig ng kanyang pang-araw-araw na buhay, kaya inanyayahan niya si Danny sa kanyang mamahaling mansyon upang obserbahan ang kanyang pang-araw-araw na rutina para sa pag-aaral. Inanyayahan rin niya si Sarah na sumama sa kanila. Sa kanilang pagpupulong, biglang dumating ang isang grupo ng mga miyembro ng Ukrainian Mafia, na pinamumunuan ni Alexander. Ang mga individual na ito ay mga kliyente ni Greg at tagahanga rin ni Danny. Habang nagpapakuha sila ng mga larawan, sinubukan ni Greg na lumapit kay Sarah, ngunit swerteng dumating si Orson at nagawa nila ang kanilang misyon sa barko. At matagumpay nilang nahak ang komunikasyon nina Greg at Alexander. Sa hindi inaasahang kaganapan, nalaman nilang si Alexander at ang kanyang mga tauhan pala ang mga nagnakaw ng technology mula sa laboratorio, samantalang si Greg ay intermediary lamang, at hindi pa rin nila alam ang pagkakakilanlan ng buyer. Sa oras na yun, hindi rin alam nina Nathan at Orson ang uri ng teknolohiyang ninakaw ni Alexander, kaya't ipinadala si Nathan upang magtago sa lugar ni Alexander at mag-hack ng kanilang computer. Nang pumasok siya sa teritoryo ng kalaban, gumamit si Orson ng anesthetic gas upang patulugin ang lahat sa loob. Dapat sanay si Orson ang mag-hack ng laptop ni Alexander sa kanyang safe, ngunit sinamantala niya ang pagkakataon upang magnakaw ng mga alahas at pera mula sa kanilang headquarters. Habang siya'y umaalis, kailangan niyang makipaglaban sa dalawang miyembro ng mafia at kay Alexander, na hindi naapektuhan ng gas. Kinabukasan, si JJ, na nagawang mahak ang telepono ni Greg noong nakaraang araw, ay nagawang mapakinggan ang usapan ni Greg kasama ang dalawang lalaking pinangalanan na Trent at Arnold, na mga buyer ng ninakaw na mga items. Gayunpaman, sa kanilang pag-uusap, hindi nila sinabi ang uri ng teknolohiyang kanilang binibili. Sinabi nila na ang kasunduan na magaganap kinabukasan ay confidential, kaya't hindi nila pinag-usapan ang lokasyon sa telepono. Bilang resulta, hinati ni Nathan ang kanilang team sa dalawa. Una, nagpanggap sina Sarah at Danny na nasa bakasyon sa villa ni Greg upang mangalap ng impormasyon tungkol sa teknolohiya na kasama sa darating na transaksyon. Sa madaling salita, nakarating sina Sarah at Danny sa marangyang villa ni Greg, at napansin nila ang sobrang yaman ni Greg. Mayroon siyang mga mamahaling sasakyan, at isa sa mga ito ay gagamitin ni Danny sa kanyang bagong pelikula, na talagang hinangaan ni Danny. Habang nag-e-enjoy sina Danny at Greg sa mga biyahe, nagawa ni Sarah na sekretong ma-access ang mga security camera sa bahay ni Greg at nakapasok sa kanyang studio nang hindi napapansin. Sinimulan niyang mag-hack sa mga computer files ni Greg, ngunit sa kasamaang palad,
Hindi niya natagpuan ang anumang data na may kaugnayan sa high-tech transactions, kundi mga tala ng mga pakikipagdeal sa mga lumang armas ng terorista. Samantala, sina Orsen at Jay ay nasa Turkey at sinusundan si Alexander, na tila nagiging tulay sa kasunduan. Makalipas ang ilang sandali, napansin nila si Harris, ang abogado ni Greg, na nasa parehong lugar. Kaya naisip ni Orsen na sundan si Harris, sa kasamaang palad, napagtanto ni Harris na sinusundan siya ni Orsen kaya sinubukan niyang tumakas. Habang tumatakas, pinigilan ni JJ ang lahat ng komunikasyon ni Harris, ngunit nahihirapan si Orsen na habulin siya dahil nasa motorsiklo si Harris. Sa huli, nagawa ni Harris na makatakas sa pamamagitan ng pagpasok sa isang gusali. Nakuha niyang mailigaw si Orsen sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang telepono sa bulsa ng isang turista at pagtulak sa turista mula sa mataas na lugar, na nagpapanggap na siya si Harris. Pagkatapos, sinubukan ni Harris na itulak din si Orsen ngunit nakaiwas ito sanhi ng kanyang pagkahulog. Nang gabing yun, natuklasan ni Nathan mula sa isang source na ang teknolohiyang ninakaw ni Alexander ay isang super advanced AI na kayang mag-hack sa anumang sistema sa mundo, kabilang ang mga national defense, at maaaring maglunsad ng isang nuclear attack. Batay sa impormasyong nakuha mula sa telepono ni Harris, nakatakdang maganap ang transaksyon ng AI kinabukasan. Kinabukasan ng umaga, may mga agent ni Alexander na darating upang sunduin si Harris mula sa kanyang hotel, kaya't kailangan ni Orsen na mag-disguise bilang si Harris, habang nakapaglagay naman si JJ ng lihim ng isang tracking device sa kotse ng mga agent at sinundan sila. Matapos dalhin si Orsen sa isang ligtas na lugar, pumosisyon naman si JJ sa malayo upang bantayan si Orsen gamit ang isang sniper rifle. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang representative mula sa grupo ni Alexander na may daladalang ninakaw nilang stolen eye technology. Gayunpaman, kailangan nila ng 15-digit code na si Greg lamang ang nakakaalam upang patunayan na ito nga ang legit na AI na kanilang binibili. Kaya tinawagan ni Orsen si Greg upang kunin ang code na ito. Hindi alam ni Greg na si Sarah ay nakapasok sa kanilang linya ng telepono at binago ang boses ni Orsen upang maging kaboses ni Harris. Hindi napansin ni Greg, at hindi niya alam na namatay na si Harris kaya wala sa isip niya ang magduda. Gayunpaman, biglang natuklasan ang panghaak ni Sarah ng isang tech-savvy na tauhan ni Greg, na napansin na nako-compromise ang kanilang network. Sa kabutihang palad, natuklasan lamang ng team ni Greg ito pagkatapos may sagawa ang transaksyon ng AI ni Orsen. Nang maunawaan ang panganib, sinubukan ni Sarah at Danny na tumakas mula sa villa ni Greg, na nag-udyok kay Greg na utusan ang kanyang mga tauhan na habulin sila. Samantala, nalantad ang pagkakakilanlan ni Orsen nang makilala siya ng isa sa mga tauhan ni Alexander mula sa nakaraang paghaharap nila sa heist sa headquarters ni Alexander. Sa kabutihang palad, ginamit ni JJ ang kanyang kasanayan sa pagiging sniper upang protektahan si Orsen. Sinubukan ni Orsen na tumakas sa isang sasakyan na may AI technology, ngunit dumating ang mga di-kilalang grupo sakay ng helicopter at inatake ang lahat, at kasamang nawasak ang sasakyan na sinasakyan ni Orsen. Ang leader ng grupong ito ay si Mike, na matagumpay na napigilan ang pagtakas ni Orsen. Patuloy na binabantayan ni JJ si Orsen mula sa malayo at napansin ang kakaibang galaw ng grupo ni Mike. Natuklasan ng isang team na ang kanilang target ay mga inosenteng tao na nagtatrabaho para kay Alexander. Pati si Mike ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na patayin si Orsen bago umalis. Sa kabutihang palad, nagawa ni JJ na mapatay ang mga tauhan ni Mike na inutusang pumatay kay Orsen. Samantala, sina Sarah at Danny ay sinusubukang makatakas mula sa tropa ni Greg, habang nakikipagsabayan sila upang makaligtas gamit ang mga limitadong armas na meron sila. Hanggang sa napabagsak nila ang isa sa mga sasakyan ng kalaban sa isang bangin. Matapos ng ilang sandali, sinundan nina Orsen at JJ sina Sarah gamit ang isang helicopter na kanilang nakuha mula sa kanilang mga kalaban. Pagdating nila, pinatumba nila ang isa sa mga tauhan ni Greg sa pamamagitan ng pagpapaputok ng isang missile. Nalilito ngayon si Nathan dahil sinira ni Mike ang kanyang sariling operasyon, kaya sinusubukan niyang malaman kung saang bansa ba talaga ang pinagtatrabahuan ni Mike pero nabigo niya itong malaman.
Nagdududa siya na nais lamang gamitin ni Mike ang AI technology para lang sa kanyang sariling plano. Kaya't nagplano si Nathan na kumbinsihin si Greg na makipagtulungan sa kanila. Sumang-ayon naman si Greg matapos marinig ang plano at ibinunyag na sina Trent at Arnold ay kasabwat ni Mike sa pagnanakaw ng AI technology. Plano ni Trent at Arnold na gamitin ang AI upang pabagsakin ang global banking system, na magiging walang halaga ang lahat ng mga currency maliban sa ginto. Matagal na silang nag-iipon ng ginto, kaya't gagawin silang sobrang yaman ng estratehiyang ito. Sa gabi, lumapit sina Greg at Danny sa tahanan nina Trent at Arnold, kung saan naroroon din si Mike at ang kanyang grupo. Pilit na iniimbitahan ni Greg ang lahat na makipag-usap, at pinapanatiling abala ang kanilang atensyon habang sinimulan nina Orson at JJ ang pag-atake sa mga tauhan ni Mike. Bagamat tahimik ang kanyang pag-uugali, galit na galit si Greg kay Trent at Arnold sa paglabag nila sa kanilang kasunduan. Upang ipakita ang mga kahihinatnan ng pagtataksil sa kanya, pinasabog ni Greg ang ilang malapit na gusali. Pagkatapos ay pinag-utos niya kay Danny na ipamahagi ang listahan ng mga lokasyon at pangalan ng pamilya nina Trent at Arnold, na nagbabanta sa kanilang kaligtasan maliban kung magbabayad sila ng komisyon na dapat bayaran mula sa nakaraang araw sa loob ng 5 minuto. Matapos maghatid ng mga banta, umalis sina Greg at Danny. Sa pagtuon sa mga nakakabahalang babala ni Greg, sinimulan ni Orson na harapin si Mike. Lubos na nabahala si Trent sa banta laban sa kanyang ina, na humantong sa kanya na putulin ang pakikipag-ugnayan kay Mike. Ang desisyong ito ay nagdulot ng isang mapanganib na labanan, na nagresulta sa tagumpay ni Mike. Samantala, habang nasa loob si Orson ng gusali, nakaharap at nakipaglaban siya sa natitirang mga bantay ni Mike. Habang umaakyat si Orson sa tuktok, sinubukan ni Mike na gumawa ng biglaang pag-atake. Sa tamang pagkakataon, nakabantay sa eksena si Sarah gamit ang isang drone, at nagbabala kay Orson sa tamang oras. Sa huli, nagawa nilang makuha ang AI technology, at sinundo nina JJ at Sarah si Orson. Sa panahong ito, ipinaalam ni Sarah kay Orson na umalis na si Nathan patungong Doha, Qatar para sa isang mahalagang misyon. Agad silang nagpunta sa Doha upang ihatid ang AI technology kay Nathan, bagamat natuwa si Nathan, agad niyang binanggit ang isang bagong misyon, gayunpaman sa halip na tanggapin, tumanggi si Orson at ang kanyang team, at pinili nilang mag-enjoy sa kanilang bakasyon. Samantala, nakatuon si Danny sa kanyang bagong proyektong pelikula, napapaisip siya habang ginagaya niya ang pamaraan ni Greg, at si Greg mismo ang nasa set na nagdidirect ng pelikula. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!